Nagbabala daw mga kapatid ang European Union Foreign Policy Chief na si Kaja Kallas sa kanyang mga kaalyado tungkol sa mga galawan daw mga tol ng Russia at ng China. At meron ata siyang napansin at meron ata siyang nakita o nadiskubre na kakaibang mga galawan ng Russia at China mga tol. At yan ang ating bibigyan ng reaction video mga kapatid ngayong araw na to. Bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video sa mga maiinit na balita at pinag-uusapang issue ngayon sa mundo ng internet mga tol. Itong video panonoorin natin, itong balitang panonoorin natin mga kapatid ay mula naman sa Net25. Yan, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa kanilang YouTube channel mga kapatid, no? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin tong balitang to. Binilaan ni incoming EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas ang kanyang mga kaalyado sa Europa na paghandaan ang mga galaw ng Russia at China. So paghandaan ang mga galaw ng Russia at China mga tol, di ba? Ito ay Russia, China, North Korea mga tol, di ba? May napapansin siguro ito si incoming European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas mga tol. Sa mga siguro kapuna-puna rin yung mga galawan nitong dalawang bansang to. Russia is making the demands, Russia is threatening, and now if we think that, oh, let's offer them something, then they actually get something that they didn't have before. And I've quoted this foreign minister, Alexei Gromyko, Soviet time foreign minister, several times, who said about the negotiation tactics of Soviet Union. Three things. First, demand the maximum. Do not ask, but demand something that has never been yours. Second, present ultimatums, threaten. And third, do not give 1 inch in negotiations because there will be always people in the West who will offer you something. And then in the end, you will have 1/3 or even 1/2 of something you didn't have before. So we have Parang yung sinasabi niya, ganyan yung mga galawan ng China. to keep that in mind all the time. Si Kallas na dating Prime Minister ng Estonia ay sumulat sa kanyang mga kapwa-miyembro ng European Parliament. Nakasaad sa naturang mensahe na sa tingin niya ay hindi pa tapos ang umanong imperialistic dream ng Russia. Dagdag pa nito na kanyang short-term priority ang pagtugon sa mga mainit na isyong pandaigdigan, ang digmaan ng Russia at Ukraine at ang pagpapalakas ng depensa ng seguridad ng European Union. Sa halos 21 pahinang sagot ay inilarawan ni Kallas ang kanyang vision para sa foreign policy ng Europa sa panahon na nagiging mas komplikado na ang ugnayan ng bawat isa sa pandaigdigang konteksto. Yeah. Nais daw niyang manguna pa rin ang EU sa humanitarian efforts lalo na sa Middle East at sana'y makipagtulungan ng koalisyon sa lahat ng kanilang kaakibat na foreign blocs upang masigurong pagpapanatili ng kapayapaan. Pinuntirya din ito ang ilang suliranin katulad ng pagsuporta ng China sa Russia. Tinapos niya ang kanyang pahayag kung saan sinabi niyang actors such as Russia, Iran, North Korea, and partly China aim at weaponizing interdependencies and exploiting the openness of our societies against us. For this, we must be prepared. Kailangan talaga maging handa mga kapatid, dahil etong mga to mukhang iisa lang din ng talaga ang kaisipan nila. 'Di ba may mga sinasabi nga tayo na same-minded ba 'yon o 'di ba? So etong mga to pare-pareho din mga tol ng kaisipan. Yan Russia, Iran, North Korea, China, partly China mga tol aim at weaponizing interdependencies and exploiting the openness of our societies against us mga tol. So dapat daw maging handa. Saktong-sakto naman mga kapatid sa report na yan dahil dito mga kapatid yung BRICS Summit na naganap 2024 hamon sa West Philippine Sea. Sabi rito sa report mga kapatid mula pa rin to sa Net25 isang malaking hamon sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito ang kasalukuyang BRICS Summit mga kapatid. Naglalayon ang BRICS nation. Yung BRICS ay binubuo yan mga tol ng Brazil, Russia, India, China, South Africa
Naglalayon daw mga tol ang BRICS nation na baguhin ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan, no, at marami pang bansa ang nais sumali rito mga tol. Yan ang ating panonoorin, no, dito sa balitang to, mula pa rin to sa Net25. Panoorin natin mga tol. Naniniwala ang ilang geopolitical experts na isang hamon para sa Estados Unidos ang mga kaalyado nito sa BRICS Summit. Kasalukuyang nagpupulong ngayon ang Brazil, Russia, India, China at South Africa o ang BRICS nation. Sinasabi ng mga eksperto na nais ng BRICS na baguhin ang global power structure na matagal lang pinangungunahan ng Estados Unidos at ng West Allies. Matagal na rin natin naririnig yan, mga ganyang report, di ba? Kaya gagawa nga ata sila ng sarili nilang dolyar. Di ba matagal na natin nabibigyan ng reaction video yan eh. Sa taong ito ay hangad ng BRICS nation na magkaroon ng mas malawak na multipolarity para sa global governance. Sinabi rin ni Russian President Vladimir Putin na mahigit 30 ang mga bansa ang nais sumali sa BRICS. Napakarami nun. 30 mga bansa, mga tol, o 30 countries ang nais sumali sa BRICS. Ito nga ba'y magiging matinding hamon, mga tol, no, para sa Estados Unidos na ngayon ay nangunguna. Nasa top di ba? Nasa top sila mga tol pagdating sa mga bansa. 'Di ba? Sila yung nangunguna ngayon. Ang gustong mangyari ng BRICS nation baguhin na yung pandaigdigang balanse mga tol, no? Ang kapangyarihan. Kasi nga ang nananatiling number 1 ngayon is yung Amerika. Etong BRICS nation mga tol, do yung India at saka China medyo may hidwaan din yan dalawang bansang yan, pero iba kasi itong BRICS nation na to dito naman sa West Allies, no? Tuloy natin. Безусловно, игнорировать Definitely it would be wrong to ignore the unprecedented interest of countries беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока of Global South and East to strengthen contacts with BRICS. к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. In one way or another, more than 30 countries have already expressed this desire to join. Sino-sino kaya mga bansa yun, mga tol, no? В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо At the same time, it's necessary to keep balance and to avoid reducing of BRICS efficiency. выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. No? Hindi natin alam mga tol kung ano mga galawan nitong mga to. Pero ano sa tingin ninyo? Ano sa palagay ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. No? Maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.